Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood. Please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang vital, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Justice Antonio Carpio, sinupalpal si Digong. Huwag kang magtago sa status quo o sa likod ng gentleman's agreement. So yan ang binulgar ni Justice Carpio. So alam naman natin, may alam to sa batas, lalong-lalo sa West Philippine Sea. Kasama siyang nakipaglaban guys, di ba? Nung 2016 na kung saan nanalo tayo doon sa The Hague, sa Netherlands, sa arbitral ruling, di ba? Na tayo ang nanalo. Alright? So, ang sabi kasi ni Digong, di ba? Walang gentleman's agreement, sabi niya, di ba? Wala. Ang sabi niya, status quo lang. O yung sinasabing status quo, yung as is where is, na walang galawan. Yun, doon siya nagtatago. Wala daw galawan, ganun lang kung ano ang pinag-usapan, ganun lang. Pero ang sabi ni Justice Carpio, ang sinasabi ni Digong na status quo, ay ito ang sabi niya. The Philippines beats the BRP Sierra Madre. So, ibig sabihin, yung pagsadsad ng Sierra Madre guys, yung barko natin na kalawangin na, di ba? Na alos masira na. BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal in 1999, 3 years before the 2002 Declaration of Conduct. Thus, the Philippines had the right to keep the BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal, including maintaining and repairing it, even after signing of the 2002 Declaration of Conduct. So, ang ibig sabihin nito, sinadsad kasi yung barko ng Sierra Madre, guys, di ba? Noong panahon ni ERAP, 1999. Dahil nagkakainitan na nga nung pumupunta na yung mga barko ng mga China. So, sinadya yun, sabi mismo ni Orly Mercado na Defense Secretary nung panahon na yun. Para maging stand post natin o kumbaga boundary ng ating teritoryo. Kaya sabihin natin nabubulok ito, kalawangin na itong BRP Sierra Madre. Pero kung ikukumpara na natin to guys, kung i-describe natin to, isa itong Sierra Madre na bundok. 'Di ba? Bundok kung gaano katatag, kalaki, kalakas para harangin yung mga bagyo. Ganun din to guys. 'Di ba? Meron tayong bundok ng Sierra Madre. Ganun din to, itong BRP Sierra Madre. Naging post yan o naging bundok, 'di ba? O naging border natin, 'di ba? Na para maging teritoryo natin. Na kumbaga nandito kami, hindi kayo pwede dito. Ganun ang mensahe niyan para sa mga China. So yung sinasabi nga status quo, after nung 1999, may napagkasunduan pala, guys. Na nung 2002, yung tinatawag na Declaration of Conduct, di ba? Na sabi dito na pwedeng i-repair yung BRP Sierra Madre. So, ibig sabihin nun, yung pag-maintain, pag-repair ng BRP Sierra Madre, pwede yun. Kasama dun sa 2002 Declaration of Conduct. So, ibig sabihin nito, lahat ng mga building na natayo doon, structural, lahat yan, walang galawan talaga yan. Pero, pwedeng mag-repair. Nakalagay dyan. Kaya ano pa sabi ni Justice Carpio? Ang sabi niya dito, the status quo at the time of gentleman's agreement was governed by 2002 Declaration of Conduct between ASEAN and China. So nagkasundo guys, yung China at saka yung ASEAN country, yung mga kapitbahay natin, kagaya ng mga Vietnam, mga Brunei, kung ano meron dyan, okay lang yan. Basta wala nang magtatayong bagong structure. Parang ganun. Kung may naitayo man yan, dyan na lang. Pero exempted yung BRP Sierra Madre dahil 1999 yun. Pwede yung i-repair. Diba sabi nga ni Harry Roque, kaya nagagalit ang China eh. Ang pwede lang dyan yung pagkain tsaka gamot lang. Nagdadala kayo ng repair construction. Kaya nagagalit siya, kaya binubuli tayo, winawater cannon tayo. Yun daw ang gentleman's agreement. At pinabulaanan naman nitong si Digong. Hindi totoo yan. Sinungaling si Roque. Hindi kasama sa gabinete nung panahon na yun. Si Panelo
ang kasama, 'di ba? Sabi nga ni Digong. Pero naglabas ng statement kaagad, 'di ba? Pagka-deny ni Digong, naglabas ng statement itong China, 'di ba? Na ang sabi nila, hindi totoo sa panahon ni Duterte, merong gentleman's agreement. Kaya ang sabi ko, sino ang sinungaling? Si Digong o yung China? Sino guys? Pareho lang sila, 'di ba? So, tama lang na sinabi ni BBM na ipaliwanag mo to. Kailangan matuloy yung investigasyon sa Kamara nung kung saan ay nagpa-file ng resolusyon para nga imbestiga para karapatan natin guys na malaman, 'di ba? Kasi yung sinasabing bawal i-repair yan para pumayag din si Digong na hanggang sa lumubog na lang ang Sierra Madre. Eh yan ang gustong-gusto ng China. Dahil pag lumubog yan, malaya na silang maglayag dyan. O baka mamaya sila pa yung maglagay ng barko nila dyan. At mawawalan tayo ng teritoryo. So yun ang matinding ginawa ni Digong na talagang pwede raw siyang kasuhan pag napatunayan. Kaya ito sinasabi ni Carpio, yung status quo mo, hindi yan totoo, di ba? Pwedeng i-repair yan. Bakit ka pumayag? Anong meron, di ba? Anong napakinabangan ng pamilya Duterte dito? So, kayo guys, anong masasabi nyo? Di ba sa sinabi nitong si Justice Carpio? Siyempre ito maalam to sa batas guys, hindi to nanguhula lang. Di ba? Abogado rin to naging Chief Justice. So, abangan natin guys kung ano susunod na mangyayari. Basta tayo, ipaglaban natin. Huwag tayong maniwala sa mga China narrative na mga supporter ng DDS kung saan ay pumapanig sila sa China, hindi sa ating bayan. Alright guys, hanggang dito naman po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much.